huwag tayong magpapadala sa kung ano-ano mga promiso ng mga politiko na yan. Gamitin natin ng gusto. Kung kayo'y inoopera ng AX, ng AKAP, o ano bang ino-offer, tanggapin ninyo dahil pera ninyo yan. Pera ng gobyerno yan. Tanggapin ninyo. Pero when you cast your vote, sana ibang usapan na yan. Ilagay sa utak natin palagi ang kinabukasan ng Pilipinas. Ang kinabukasan ng ating future generations. Dahil alam natin, at dapat alam nila lahat, na yung tinatanggap natin ngayon na AKAP, na AX, ang magbabayad niyan, yung ating mga apo. Napakalaki ng utang natin ngayon. Trillions ang utang natin. Kaya hindi yan mababayaran in our lifetime. Mababayaran yan ng future generations. Kawawa ang ating mga apo. Sila ang magbayad sa utang na ginagawa natin ngayon. Kaya itong budget napakahalaga. I must tell you kung ano nangyari sa budget. Dahil membro ako ng Bicameral Conference Committee. Nakwento ko na ito kagabi dito sa hall na ito, pero I'm sure karamihan sa inyo wala dito kagabi. Nung kami ay nag-Bicam, because I am one of the vice chairman ng Committee on Finance. Ako ang nag-sponsor, ako nag-defend ng budget ng Department of National Defense, ng Armed Forces of the Philippines, ng PDEA, ng Office of the Presidential Assistant for OPARO, Peace Reconciliation and Unification, SPDA. So, yung mga ahensya na dinipinsahan ko, automatic membro ako ng Bicam. Pagdating sa Bicam, yung first day ng Bicam, I belong to the Senate panel. Sa kabilang table, yung mga House of Representative panel. Nag-manifest ako. Sabi ko, kasi base doon sa last na budget, nagmukha kaming tanga. Kami mga membro ng Bicam. Dahil, hindi namin alam, pirma lang kami doon sa Bicam report, yung pala sinigitan ng mga taga-House of Representatives ng AKAP. Ilang anong halaga ng AKAP? Malaki. Ginamit nila sa yung People's Initiative. Yun ang ginawa nila. So, nagtaka kami, bakit mayroong ganun palang item sa ating budget na lumabas sa GAA without us knowing. So, lessons learned. Sabi ko, during the first Bicam meeting, doon sa Manila Hotel, Manila Hotel? Basta sa Manila. Sa isang hotel sa Manila. Sabi ko, nagmanifest ako. May I manifest, Madam Chairman, that before we sign the Bicam report, please give us ample time to scrutinize everything that is contained in that Bicam report para hindi kami magbukhang tanga. So, pag sabi ko para hindi kami magbukhang tanga, alam ko na yung mga dumidiskarte doon sa budget na yan, nakatungo, nakayuko, gano'n, no? O, tinamaan ito mga tambalos-los na ito. Tinamaan. Now, okay daw, sige. Ginrant yung aking request. During the second Bicam meeting, and that is the final Bicam meeting, last day, pag-report namin, pirmahan na kaagad ng Bicam report. Sabi ko, bakit ako pipirma? Na hindi ko pa nabasa ang laman ng ating gagawing Government Appropriations Act pag napirmahan ng Pangulo, GAA. Paano ko pipirmahan yan? No, hindi ko pa nakita. Pirma, pasal na, pirma na lahat. Ginawa ko, tumayo ako. Nag-walk out ako. Iniwan ko sila doon. Sabi ko, hindi ako pipirma niyan. Puta, bakit ako pipirma? Hindi ko alam anong laman. So, paglabas ko, yun na.
Umuwi na ako sa Senado. Pagdating sa Senado, pagkahapon, meron ng sinend sa amin na kopya nung BICAM report. Soft copy. Pag open namin doon sa soft copy, doon nakita ko may mga blanco nga na amounts. Yung sinabi ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab na blanco na amount, particularly doon sa budget ng Department of Agriculture. So, nakita. But, nag-proceed yung ratification. So, ni-ratify yung BICAM report doon sa plenaryo, hindi ako bumuto. Dahil hindi nga ako pumirma sa BICAM report, bakit pa ako bumuto dyan sa ratification? Yun na. Maraming blanco. Ay, kinukonfirm ko yan, may blanco talaga. May blanco talaga. Ngayon, sinasabi ng Pangulo na wala daw talagang blanco. Ang gaa. Ang gaa sinasabi niya. Pero iba naman ang pinagpuputok ng butse ng mga nag-complain ay ang BICAM report. Yan ang may blanco. Ang sinasabi ni Pangulong BBM, yung gaa. Naturalmente. Yung mga blanco na yun ay pinilapan na yun pagdating sa gaa. Paano tatakbo yung budget kung walang number doon? So meron na talaga. So they are talking about different things. Parehas lang tama. Si Pangulong Duterte tama. May blanco sa BICAM report. Si President BBM naman, walang blanco sa GAA. Tama rin siya. Kasi you cannot compare apples with oranges. Di ba? So tama sila. Pero they are not, hindi sinasagot yung tanong, yung issue. So ang pakiusap ko sa ating mga kababayan, bantayan ninyo itong mga politiko. Hindi man ako naninira, pangit man maninira, pero hindi ko rin pwede pabayaan kinabukasan ng bayan natin ito eh. Hindi. Come hell or high water, tayo bilang Pilipino ay responsibilidad natin ang kinabukasan nating bayan.